Hi, welcome to In Charge, where you get the news from the source, from those in charge in their organizations, leaders from different industries who are making an impact in society today. I'm Nicole Cordoves, your host. Hello everyone, today we are with Sam Versosa. I'm Sam S.V. Versosa. I'm in charge of helping and changing people's lives. Okay, so you have Dear SV na show in GMA, and I saw that you have specific projects for the different groups you want to help. Ano yung nakaka-touch na project for you? One that really left an impact on you? Lahat naman sila kasi bawat storya ng mga kababayan natin Pilipino, yun yung pinifeature namin sa Dear SV. We choose yung mga naghihingi sa atin ng tulong, nagdadaan sila sa mga hirap pero patuloy na nagsusumikap kahit ano man yung mga hamon nila sa buhay. May isa doon is 76 years old na lola, merong 86 years old na mga lolo't lola natin na nagtatrabaho pa rin. Yung iba nagdadrive ng jeep, ng pedicab, pero kahit mahirap yung pinagdadaanan nila, grabe pa rin yung pagkapositibo nila, yung pananaw nila sa buhay at patuloy na lumalaban. Hindi sumusuko at talagang sobrang saya pa rin. So sabi ko, saan nakukuha yung pagkamasiyahin nila, yung pagkapositibong pananaw nila sa buhay. Doon ako na-inspire. Kaya lalong gusto kong tulungan yung mga taong to na hindi basta-basta humihingi lang, hindi nagiging pabigat sa mga pamilya, bagkus nag-aambag pa sa pamilya nila, pati sa lipunan. Napakadaming storya. May storya ng nagbabasura. Doon ko, sinamahan ko sila sa kanilang mga trabaho. Doon ko nakita na sinabi nila, at least lumalaban sila ng patas. Hindi sila gumagawa ng krimen, hindi sila nagnanakaw, hindi sila tambay, hindi sila pabigat sa lipunan. Tapos, ang laki ng ambag nila sa lipunan. Marami tayong kababayan na ang daming magagandang ginagawa pero hindi natin napapansin. Ang goal ng Dear SB ay makita ng mga tao yung mga storya ng ordinaryong Pilipino, ordinaryong storya. Iba't ibang storya sa iba't ibang probinsya, iba't ibang lungsod, na kahit nahihirapan sila, patuloy na lumalaban. At ang binibigay namin tulong dito ay mga pangmatagalan. Hindi lang yung mga band-aid solution, hindi lang pang isang araw o isang buwan na tulong, kundi pangmatagalan, sustainable. So nagbibigay tayo ng trabaho, scholarship at pinaka-importante, negosyo o kabuhayan. Na hanggang ngayon, ginagabayan natin sila para maiangat nila yung mga sarili nila sa buhay. Sam, you are going into public service officially already. I'm currently a congressman in the House of Representatives, but I'm running for Mayor of Manila. Okay, sir. If ever po ba, ano yung pinaka-urgent na issue na gusto niyo i-tackle as potentially the Mayor of Manila? Sa tagal kong tumutulong at umiikot sa iba't ibang lugar sa aming lungsod sa Maynila, ang pinakakailangan namin is yung healthcare o kalusugan. Walang ibang binubulong sa akin ng mga lolo at lola natin, mga nanay, tatay, mga batang may sakit, kundi pang-hospital, pang-gamot, pang-maintenance medicine. Kasi kung hindi sila gagaling, hindi sila makakapagtrabaho, hindi sila mabubuhay. So ito yung pinaka-kailangan natin bigyan ng pansin. Maraming natatanggihan sa mga ospital, walang nabibigyan ng gamot, walang arampatang solusyon sa mga problema nila. Sabi nga natin is health is wealth. Kahit gaano ka pa kasikat, kayaman, pero hindi ka healthy, problema yan. At paano mo may aangat yung sarili mo sa kahirapan, paano ka makakapagtrabaho kung may sakit ka? Kaya ito yung number one na gusto kong i-prioritize. Yung health ng buong Maynila. Libreng pang-hospital, libreng gamot, libreng maintenance medicine para wala na silang maalalanin. Kasi dagdag gastos to sa kanila Yung pambibili lang nila, yung pambili nila ng pagkain, ibibili pa nila ng gamot. Yung pambayad sa tuition ng mga anak nila, mga apo nila, ibibili pa, pambabayad pa sa ospital. Pag ginawa natin tong libre, malaking ginawa to para sa buong Maynila, sa buong lungsod. Yan yung una. Pangalawa, yung allowance sa mga senior citizens natin. Kasi ngayon, kulang na kulang. Wala silang trabaho Nasa huling mga taon na sila ng kanilang buhay.
Ang sabi ko, bigyan naman natin sila ng magandang buhay sa mga huling taon nila. Kasi ang allowance ngayon, 500. Based sa computation ko, kaya natin gawing 2,000 buwan-buwan ng allowance. So yun ang gusto kong gawin. Tulungan ang ating mga lolo't lola, mga PWD na walang mga trabaho. Sila yung talagang naghihirap eh. 'Di ba? So pag nabigyan na natin ng healthcare, nabigyan natin ng tamang allowance, yung mga senior citizens and PWD, sunod naman, yung kabuhayan. Kasi naniniwala ako na through livelihood, through business, doon natin maaangat yung kalidad ng buhay natin. Tulad nung nangyari sa buhay ko na edukasyon at pag-aaral ng edukasyon at negosyo ang ginamit ko para mayangat ko yung sarili ko. Gagawin ko rin yan sa mas marami nating kababayan. Kaya puro kabuhayan at trabaho yung binibigay ko. Puro business, pang matagalang tulong. Gaya ng ginagawa namin sa Dear SB, ayaw natin mga band-aid solution. Gusto natin pang matagalan. Kasi pag nayangat ng isang kababayan natin yung sarili niya sa kahirapan, pwede na rin siyang tumulong sa ibang kababayan natin. Sam, can I just ask you, ano yung unang instance, yung pinaka-decision point mo na, you know what, I wanna be a public servant, gusto ko magbigay serbisyo sa mga tao? Siguro yung mga umiiyak na mga kababayan natin na tuwing nakikita ako humingi ng tulong. Sagipin mo kami, tulungan mo kami, pambili ng gamot, pambayad sa ospital. Wala nang ibang tutulong sa amin. Ikaw ang pag-asa namin. I felt responsible for my kababayan. Lalo na I'm blessed. Ang dami nang binigay sa aking biyaya ng Panginoon. Na lagi ko sinasabi that true purpose of wealth is to help and share to others. And that is what real success looks like. So, useless lahat ng meron tayo kung hindi mo masishare. Lagi ko sinasabi, anong sunod sa success? Anong sunod sa pag-gather ng mga resources? E di i-share ito. 'Di ba? Minsan ginagamit tayong instrumento ng Panginoon para i-share to sa mga kababayan natin. Feeling ko yun yung gift ko eh. Yun yung purpose ko. Binigyan ako ng gift ni God. Binigyan niya ako ng purpose sa mundo para i-share to mga blessings na to. Sabi nga nila, ang happiness daw is purpose fulfilled. So, fulfill ko lang kung ano man ang purpose na nahanap ko sa buhay ko. Sam, last question. If you do become the mayor of Manila, that one wish that you can make na isang snap, mababago ko to, ano kaya yun? Yung corruption. Doon nag-uumpisa lahat ng kahirapan eh. Kung lahat lang ng pera ng gobyerno mabigay sa tao, mabigay yung basic services like food, healthcare, medicine, shelter, pabahay, kalinisan, trabaho, edukasyon, lahat yun nanggagaling sa corruption. Pag nabawasan natin, o kaya pag na-eradicate natin yan, sabi mo, wish naman eh. Kung ma-eradicate natin yun, at yung pera mapunta diretso sa mga tao, makikinabang hindi lang yung mga tao, yung mga pamilya, kundi buong bansa natin. Yun lang wish ko, sana dumating yung panahon na dumami yung mga public servant na malinis yung hangarin. Kasi maraming magagaling, maraming matatalino, maraming magagaling magsalita. Pero bihira ako makilala ng may malinis na puso. So sana, with the help of God, sa pagdadasal ng mga tao, sana dumami mga public servant natin na talagang malinis ang intensyon. With integrity. Integrity, character, and of course, trustworthiness. Thank you so much, Sam. Maraming salamat, Nicole. Thank you so much po. Thank you so much.